At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang shocking na balita ang sumiklab ngayong araw kung saan si Vice President Sara Duterte ay tila naging tama sa kanyang mga pahayag. Habang si House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez ay nahaharap sa mga seryosong paratang at huli na ng mga otoridad. Sa kabila nito, tila may malalim na pag-ikot ng mga kaganapan na kasalukuyang sinusubaybayan ng buong bansa. Ang Korte Suprema rin ay nagsalita at tila kinampihan ang posisyon ng Vice Presidente. Ano ang mga detalye ng mga pangyayaring ito? Simula nang magtangka ang mga kritiko na hamunin ng ilang mga hakbang ni Vice President Sara Duterte, matinding tensyon ang naramdaman sa politika ng bansa. Inakusahan ng ilang sektor si VP Sara ng pagiging hindi matapat sa kanyang mga posisyon. Ngunit kamakailan lumabas ang isang pahayag mula sa mga otoridad at ilang legal na eksperto na tila ipinagdiwang ng publiko dahil ayon sa kanila, tama ang mga hakbang at pahayag ni VP Sara sa mga isyu ng pambansang seguridad at administrasyon. Samantala, ang pangalan ni House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez ay biglang nabulaga sa mga balita matapos siyang arestuhin ng mga otoridad. Iniimbestigahan siya kaugnayan ng isang controversial na kaso na may kaugnayan sa iligal na transaksyon at pagsuway sa mga umiiral na batas. Ang mga detalye ng kanyang pagkakaresto ay patuloy na binibigyan ng pansin ng publiko at media habang ang mga oposisyon ay nag-aalab sa mga pahayag labang sa kanya. Habang ang kaso ni Romualdez ay nagiging usap-usapan, ang Korte Suprema ay nagbigay ng isang monumental na desisyon. Sa isang hakbang na ikinagulat ng marami, kinampihan nila ang posisyon ni Vice President Sara Duterte sa isang issue na may kaugnayan sa kanyang mga pagpapasya bilang pangalawang pangulo. Ayon sa mga legal na eksperto, ang desisyon ng Korte Suprema ay may malaking epekto sa patuloy na mga usapin ng mga politiko at kung paano ang mga batas ay nagpapalakas at nilalapat. Naging kontrobersyal ang mga pangyayari sa paligid ng mga pahayag at aksyon ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ito rin ay nagbigay liwanag sa mga isyu ng integridad at legalidad sa gobyerno. Habang ang ilang sektor ay patuloy ang kanilang mga puna at saloobin, marami naman ang umaasa na ang mga hakbang na ginagawa ng Vice Presidente ay magtutulungan sa pagpapalakas ng pamahalaan. Ang mga sumusunod na hakbang ng Korte Suprema ay susi sa kung paano magbabalik ang tiwala ng tao sa mga institusyon ng gobyerno. Habang ang mga kaganapang ito ay patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa, ang tanong ng mga mamamayan, ano ang magiging epekto ng mga pangyayaring ito sa ating politika? Tinututukan pa rin natin ang kasalukuyang mga pangyayari at hahanapin ng mga susunod na hakbang ng mga otoridad at mga institusyon ng gobyerno. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Si Agent Morales, si Mark Lopez, at marami pang iba. So ngayon mga kababayan, ito yung mga Duterte, I think yung iba naman dyan talaga, hindi talaga sila sinabi mong Duterte ever since. Katulad na lamang ni Agent Morales na sinabi mismo niya na ang binoto niya talaga nung eleksyon ay si Isko Moreno at si Inday Sara. 'Di ba? So although sinuportahan talaga niya si Inday Sara, pero hindi ibig sabihin yan ay talagang mga Duterte na fanatic or something. Kaya sila nagsasalta ngayon dahil sa ginagawa ng mga bangag. Alright? So ngayon, I don't know kung sino-sino pa ang mga pinatawag, pero ang intention talaga nito mga palangga, unang-una, pagtakpan ng vice scam. Yung mainit na pinag-uusapan ngayon, okay, na pagtakpan ang issue sa pangdorobo ni Bangag, ni Satanas, ni Judas Bersamin, at lahat na ng mga kasabwat nila ang Huwad Committee, mga palangga. Balikan ko lang para maalala po ninyo. Ang tagal na natin na nakikipaglaban, okay? At winarningan ko na kayo lahat based on the information na nakuha natin galing sa ating mga puting ahas na nga ang karamihan sa kanila ay ginurgur na o tinanggal na. Kung natatandaan ninyo, na 2022 pa nga ako nagsalita at unang-una, okay, mamaya, pagating ko yan. Binigyan ako ng pagkain. May plato, ano to, ilalagay ko lang dito sa lamesa.
bigyan mo naman ako ng plato, kahit cowboy naman ang nanay mo. Uy, platito naman. Anyway, so ngayon mga palangga, kung babalikan ninyo yung 2022, thank you. Ako ang pinakaunang vlogger na gustong patahimikin. Ulitin po natin ha, kaya naggumawa si Taberna, yung putang inang yan, yung buwaka ng inang yan, gumawa yan ng fake na address ko. Para takutin ako. Kung babalikan nyo yung kanyang interview, ang sinabi pa niya, makikipag-ugnayan sila sa Amerika para ipa-extradite ako. O ipapaano dyan sa Pilipinas, 'di ba? Papanagutin daw ng kasalanan ko na gawag na dahil lang sa salita ko laban sa gobyernong bangag at dahil nga sa pagko-question ko kay Taberna sa kanyang sa kanyang pagkakasabwat kay Lisa Tanas. Kitang-kita nyo naman, ako po ang unang sinabihan ng ampon ni Lisa Tanas, okay? Ang kanyang bagman, ang sindikato, ang ampon niyang may, na malapit na rin yakapin ni Tita Aida. Diba na sinasabi, ako ay tutumba. O may isang vlogger na tutumba. Then, come November of 2023, nung sinabi ko sa inyo, ayon sa ating ng puting ahas na Oplan itutumba. Tingnan ko lang yung eksaktong dito, mga palangga. Okay. Ay, may mga pala. Okay, ano to? Ang sabi ni Bangag. Okay. Mamaya na natin babasahin yan. May mga puting ahas tayo nagsisend ako ano-ano. Okay, mga kababayan. Okay, balikan ko lang ito. Okay. Itutumba nila. Alright. Okay. Alright. Ngayon, itutumba nila, mga palangga, ang mga vloggers. Yan sa spelling nito. Okay. So, kung naalala ninyo, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, ang tungkol sa mga vloggers ito. Ayan. Oplan, eliminate the enemies. November 18. Okay, basahin ko uli para nagkakaintindihan tayo kung ano nangyayari. 'Di ba? Miss Marlica, Oplan, eliminate the enemies. Ipapatupad na ng Malacanang ang Oplan, eliminate the enemies. Kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Bangag. Taba, 22-2028, Tambaloslos, Romualdez, 2028 to 2024, at Charis, 2034 to 2040. Ang eksena o ang sequence ng event na gagawin nila, ito eksakto itong binabasa ko po, galing ito sa, nakita nyo ba ito? Wala naman na nakikita. Nakikita nyo yan? Ayan, binabasa ko yan, message yan, naka-save dito. Ang sequence, gibain si Vice President Inday Sara gamit ang confidential fund issue. Hindi ba nangyayari na ito ngayon? Yes, Palangga, don't worry. I know how to handle. Yeah, shout out sa iyo, Palangga. All right. Ngayon, gibain si Inday Sara. Subalit, ano nga ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si Inday Sara? Nag-request lamang si Inday sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo gamitin bilang confidential fund at pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at bigyan daan ang request ni Sara. Malinaw ang source of funding ay ang Office of the President na siya rin ang nag-approve o request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag o kung ito ay unconstitutional. Si Sara lang ang ipinalalabas na meron naman ng paglabag sa batas, subalit ang katotohanan ay nagmula ang pahintulot at nagbigay ng pondo mula kay Bangag bilang Pangulo ay siya ring number 1 enforcer of all laws of the land. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara.
Sabi nga, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Maliban na lamang kung na-set up si Inday Sara ni bangag at pinainan ng kaso tulad ng inaakusa nga kay Inday Sara. At yan ay naganap lahat. Next, I'm reading the November 18 message from our Putingas. Patahimikin si Tatay Digong. Gagamitin ni Bangag at Tambaloslos si Boying Rimulya. Bakit di pa sumunod yan dun sa Taga-Albay na mapunta sa impyerno? Nauna pa yung Taga-Albay napunta sa impyerno, di ba? May he rest in hill. Sabi ko nga, Bisaya ako, kaya punta dyan. Magkanto ka na lang sa hill. Kasi yung mga nag-wish kay Pangulong Duterte mategi, mga naunang nategi. Tignan mo yan. Alright? Kasi pag wini-wish mo ang taong matsugi pero gumawa ng tama para sa kanyang bayan, matagal yan. Pero kung mag-wish ka na mategi ang mga demonyo, mabilis yan. Ako, nag-wish ako na mategi, pumantay na ang paa ng mga inayupa. Sunod-sunod na yan. O, tugnan mo dyan. Anyway, balikan natin. Gagamitin ni Bangag at Tambaloslos si Bonjing Rimulya para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga sa umano ay genocide na naganap noong panahon ni PRRD. Di ba nangyayari lahat ito? Bunsod ng War on D. Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo na lang si Pangulong Duterte sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos, Lisa at Tambaloslos administration. Bahagi ng kanilang playbook ni Ahas at Tambaloslos ay ang pagpalaya kay Dilima. O lumaya si Dilima. Wala pa ito nun, di pa nakalaya upang gamitin bilang taga-usig ni Digong katuwang si Trillanes na ngayon ay diretsong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawing advisor to the President or Special Envoy. So andyan lang palikod-likod si Trillanes, di ba? Hindi maaari, andyan siya sa likod, sa kipay ni Lisa, nakalibing ng bonggang-bongga, pero wala siyang formal appointment, katulad ng ginawa kay Michael Ma na nag-aak as Special Envoy to China pero walang document na inilabas ang bangag na administrasyon na inappoint siya bilang Special Envoy to China at siya ay nagpa-function paikot-ikot nung recently lang nandun sa airport. Okay, may nakakita sa kanya. Si kay Michael Ma, nakasama yung mga anak na bangag ni Lisa Tanas. Lahat sila bangag. Anyway, saan pumupunta yung smuggler na yan? Dahil yan ay pinangalanan namang smuggler dyan sa House of Representatives na kalaunan ay pinigil nga yung hearing dyan. Bahagi rin si Franz Castro sa kanilang team na wawasak at sisikil kay Duterte sa pamamagitan ng isinampang kaso laban dito. Nagkamali ba si Puting Ahas? Wala pa yung Huwad Committee noon. Hindi pa natin nakikita si Franz Castro noon na kumakampi sa bangag. Mga anti-Marcos yan So tama talaga itong ating Puting Ahas. Okay. Ngayon, ito pa. Extradition ni Kibuloy. Ipapadismiss ni Bonjing Rimulya ang kaso ni Kibuloy. Ayaw natin ito. Anyway, andyan na. Kaso ang ginawa ay kinulong si Pastor at nakita nyo naman ang ginawa doon sa KOJC. Next, closure of SMNI. Di ba? Nangyari ito. Then, saksi ngayon at Remati Tabloids. Nakahilera din ang kanilang pagpaplano kung paano ipasara ang dalawang maliliit. Napahayagang ito dahil sila na lang ang matapang na nagbabalita ng lahat ng kabalbalan ni Ahas at Tambaloslos. I don't know, buhay pa ba yung saksi at Remate? Sinusubukan nilang sungkitin isa-isa ang mga manunulat dito sa pamamagitan ng pag-alok sa pagsulat at sumama sa ibang kontroladong pahayagan kapalit ang mas mataas na sahod. Papalabasin nilang na pirata ang mga kawani ng saksi at Remate para naman dignified ang dating at hindi nabili o mukhang pera ang sasama. Hahanapan din ng kung ano-anong violation ng dalawang tabloid na ito sa BIR at iba pang magagamit na ahensya ng pamahalaan kung hindi tatahimik at magpapabayad.
Okay. Ngayon, eto mga palangga, Maharlika at vloggers, malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alukin at suhulan, tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga totoong kaganapan sa pamahalaan. Si Maharlika ang numero unang target ng mga aso ni Ahas at Tambaluslos. Hinahanap kung sino ang tamang linya papunta sa kanya o dili kaya magkano ang halaga kapalit kapalit ng pananahimik. Okay? Pananahimik. Tanggap at aminado sila Bangag na siya ang number 1 media assassin at kung hindi makokontrol ay malaking sakit ng ulo at balakid sa kanila ang mga plano. Exactly. Talagang sakit pa indaas talaga ako ng mga hayop na yan. November 18 ito. Sinimulan na kong kasuhan January of 2024. So lahat ito mga kababayan ay naganap. Kasama din si Sas Rogando Sasot at ang iba pang mga vloggers dito na gustong tanggalin. Okay. Na ngayon, ang sunod dito, removal of Sara. Then si Romualdez ang magiging new VP. Sabi dito, through impeachment. Wala pa impeachment nila dito kay Inday. They will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives, the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines and the Filipino people are doomed. Nagkamali ba dito si Puting Ahas, mga palangga? So the reason, mga kababayan, okay, na lahat kayo dyan na vloggers ay pinapatawag kayo sa Huwad Committee dyan sa Kongreso para ikulong, para i-contempt ako. Ako ang pinakaunang sinampulan dyan para matahimik. So, ibig sabihin yan, mga kababayan, okay? Okay, ibig sabihin yan, mga palangga, talagang gusto tayong ikulong. Kung nandiyan lang ako, dapat ginurgur na nila ako eh. Katulad ng paggurgur nila kay Percy Lapid. Ngayon, mga kababayan, ano ba ang ginawa ni Maharlika dito? Dito sa Amerika. Maliban sa pinadala ako ng assassins, 4 na kaso. At sino ang mga nagkaso sa akin? Ang mga amiga, ang 2 designer na nakinabang sa kaba ng bayan through their overpriced items. At ang isa yan na business, bakit may kaso bakit kinasuhan si Maharlika? Ni Mel Robles at ni Elizalde ko. Para patahimikin ako, para sindakin ako, para hindi na nga ako magsalita. It just so happened, here in California, ay may tinatawag kaming anti-slap. Ang ginawa nila sa akin is a slap case. Okay? Ay, define muna natin sa inyo ang ano ba itong ibig sabihin ng ano na to? Ano tawag dito? Alright. Ito, tignan natin. Ang ginawa ng ito. Basahin ko lang ito sa inyo. Okay. Basahin ko lang ito sa inyo. Dito sa California, hinabol ako ng mga walang hiya at ginastos ang pera ng bayan. Hinabol ako kasi gusto nga akong patahimikin. Anong ibig sabihin ng slap case o patahimik sa akin, mga palangga? Ang ibig sabihin ng slap, okay? SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ibig sabihin ay estilo o panggigipit ng mga politiko ng may mga makakapangyarihan na katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Robles, katulad ni Saldico, gamitin o paglaruan ang batas para takutin ang isang Maharlika o ang isang vlogger, mga palangga, para hindi na nga magsalita.
'Di ba? At dahil syempre, sila ay unlimited ang kanilang pera eh. Okay? Unlimited ang kanilang pera, mga kababayan. Dahil ginagastos nila ang pera galing sa kaban ng bayan. So, ibig sabihin, kahit ilang kaso ang ipapataw sa iyo, mga palangga, o ang ipapataw o ang ipafile sa iyo, ay talaga namang non-stop ang perang dumadaloy sa kanila. Wala silang pakundangan, mga palangga, dahil gusto nilang limitahan ang pananalita, ang iyong opinyon na sila ay nagnanakaw sa kaban ng bayan, nanggigipit. Imagine ninyo, nag-hire sila ng lawyers sa Pilipinas at sa Amerika. Ipinagmalaki yan ni Robles na ang kanyang lawyer ay lawyer ni Johnny Depp. Okay? Pero nilalabanan ko yan. Kasi ang purpose ng slap case na yan, mga palangga, para i-intimidate ang isang nagsasalita like me, like you, iharas, patahimikin, okay? Yan ang gusto nila mangyari. Para hindi na tayo magsalita, wala nang mag-aano sa kanila, wala nang mag-kikriticize. At itong slap case na ito na tinatawag dito sa California, ayok magkaroon ng ganyan sa sa Pilipinas, ito usually ay walang basihan. Kasi ang sinabi ni Robles, ang sinabi ng mga designer ng mga mambubudol, okay, ito, katulad yung Quiñones. Ang sinasabi ni Quiñones na siya daw ay na-taint o nasira ang kanyang reputasyon. Siya ay nagkaroon ng mental emotion and everything na apektuhan. Kaya nagkiklaim sila ng $2 million. Okay? Si Bacujo nag-claim din ng $2 million. At alam na alam ko, yung Bacujo case, tinawagan ni Bacujo ang kanyang mga kaibigan sa showbiz, sa politika na, ay, tinutusan ako ni Lisa Tanas na failan ng case si Maharlika at sagot ni Lisa Marcos ang abogado sa Pilipinas man o sa Amerika. Yan ang ginawa. Ganon din si Quiñones. Si Quiñones, mga palangga, yung Poy Quiñones na yan, kilala sa industriyang mandorobo. At yan mismo, mayroong artikel na mandorobo. Si Robles, hindi nyo ba kilala na nagpanalo ng 433 winners sa loto, maya-maya may nanalo sa loto. So, etong slap case, para kumbaga ako ang pagbigay ko ng definition, gusto kang sampalin para tumahimikin from the word slap, slap, sampal, di ba? So, ganun ang gusto nila. Para kung tumahimik ako, nung kinasuhan ako unang ni Bacujo, yun yung unang sinampulan ako eh. Pinakalat ng kanilang mga ensimada vloggers, nako, nagtago na si Maharlika sa Mexico. Nako, ibenta mo na lahat ang mga ari-arian mo, katulad ni Eric Sylvester, di ba? Ganyan din sabi, ibenta ko na yung mga ari-arian ko. Dahil magbabayad ako ng $2 million. $2 million din ang hinihingi ni Quiñones. Tapos si Robles, wala silang minention. Mukhang hindi umuubra yung kanilang $1 million, $2 million. Si Saldico wala din. So ano ang nangyari sa Bacujo case? Ang nangyari dyan, mga palangga, ay na-dismiss. Dismissed with prejudice. Ibig sabihin, hindi nila ako nasinda, kaya yung bunganga ko umaabot hanggang Amerika, hanggang Apari at Ulo. Buong mundo nakakaabot kasi hindi ako nagpatinag sa kanila. Hindi ako nagpasindak. Ito ngayon ang ginagawa sa mga vloggers, kaya ipapatawag dyan sa February 4. Diba? It's just so happy na dito sa Amerika, mga kababayan, ay may ganitong klaseng pangkontra, which is yung anti-slap motion. Yun yung ginagawa namin ng aking mga abogado na sinasabi ng aking mga abogado na si Maharlika ay nag-express lamang ng kanyang opinion, ng kanyang emosyon, ng kanyang gigil o galit sa ginagawa ng mga politikong tawatan. At ang sinasabi ni Maharlika Boljaquera laban sa mga politicians, laban sa mga designer, ay karapatan niya at ito'y public interest
dahil nakasalalay ang pera ng bayan, nakasalalay ang taxpayers' money na ginagastos sa mga lawsuit. So ito'y paninindak sa akin, mga kababayan. At ito ay part ng pagnanakaw nila sa kaban ng bayan dahil ang mga ginastos nila sa kanilang mga abogado ay galing sa pera ng bayan. Dahil mismo ang isang designer, may mga tinawagan, kahit dun sa mga circle niya, ang daming nakarinig. Akala nila hindi ko alam na susuportahan ako, babayaran nilang ang abogado.